We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Ani na mga unang balita. Gisaulog karong adlaw ang kapistahan ni Senyor Santo Niño sa The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated. Atong sayron ng mga katikaran dinha kauban si Argel Relator live. Argel. Kaya sama sa gilauman gidagsa sa mga deboto ni Senyor Santo Niño ang ika-56 anibersaryo sa The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated dinhi sa Matina, Davao City. Una pa man mag-alas 4:30 sa kadlawon nga mo'y gitakdang pag-abli sa The Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague Foundation Incorporated dinhi sa Matina, Davao City. Taas na ang pila sa mga deboto ni Senyor Santo Niño nga buot makasulod sa shrine. Bit-bit sa kadaghanan sa mga deboto ang ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño. Gikan sa gihimutangan ni ini, gibalhin sa karo ang imahe ni Senyor Santo Niño alang sa prosesyon palibot sa shrine compound nga gisalmutan sa mga deboto. Sama sa naandan, matag oras doon ipahigayon nga misa, gikan alas 7 sa buntag, hangtod na sa alas 5 sa hapon, nga mo'y pangunahan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sa matag petsa 15 sa Enero, ang pista dinhi, agi paghinumdom sa enthronement rites sa imahen sa Child Jesus of Prague ni adtong 1968. Ato sa presentasyon sa Holy Infant Jesus of Prague, gisayaw sab sa mga deboto ang ilang mga imahen ni Senyor Santo Niño. Kent hugot nga seguridad ang patuman sa kapulisan ingon man Task Force Davao sa sulod o gawas din sa shrine compound og ikatakda no nga unyang hapon ubay-ubay gihapon nga mga deboto ni Senyor Santo Niño labi pa nga ang magikan silang opisina mohapit dinhi alang sa pagsaulog sa anibersaryo og 8:30 sa gabi mag-close ang gate dinhi. Kent. Daghang salamat RG ug mayong buntag sa inyo diha. Pitsenyor mga kapuso, ginasaulog din hikaron sa General Santos City ang 46th Patronal Fiesta o mas ilado isip Santo Niño de Bula Fiesta nga mao ang pinakadakong patronal fiesta din sa syudad asa libuan ka mga deboto gikan sa managlahing lugar ang Gatambo. Alas 5 sa kabuntagon kaganiha, puno og mga deboto ang Santo Niño de Bula Parish asa pipila kanila bitbit ang ilang imahen sa Santo Niño. Human ang misa gisakay na sa amphibian si Santo Niño ug gihatod kini sa mother boat. Sa nagapadayong fluvial procession, gatusan ka mga fishing boats ang misalmot. Anaasab ang Coast Guard District Southern Mindanao aron masiguro nga mahimong hapsay ang prosesyon. Nagsugod matud pa ang fluvial procession kaniadto asa mga bangka pa lang ang nagasalmot hangtod sa dunay mga dagkong fishing boat. Pamatuod matud kini nga bisan sa mga pagsulay sa fishing industry, padayon gihapon ang paglambo niini tungod sa pagkugi ug pagtuo sa mga mananagat ug mga residente. Samtang taod-taod ibalik na pagsakay sa amphibian si Santo Niño gani daghan ang mga nag-atang sa Queen Tuna Park aron musugat kang Santo Niño og musabay sa parada pabalik sa simbahan ug aron musalmot sa sinulog dance nga mao ang usa sa mga highlight sa kapistahan. Laing pasunon sa mga motorista tungod musaka nasab ang presyo sa produktong petrolyo karong semanaha. Sumala sa Unioil Petroleum Philippines Incorporated nga ana sa 80 centavos ngadto sa piso ang isaka sa presyo sa diesel sa matag litro. Samtang sa gasolina ana sab sa 20 ngadto sa 40 centavos matag litro. Ipatuman kini ugma January 16 sa alas 6 sa buntag. Kini epekto kuno sa pagpangatake sa commercial ships sa Red Sea nga dakong epekto sa supply chain lakip dinhi ang mga produktong petrolyo. Ipangante sa bagong liderato sa Task Force Demolition sa Cagayan de Oro City nga limpyuhan ang syudad sa mga illegal structure
nga nakababag sa mga motorista. Gani na sampulan ang mga estante nga nakababag sa usa ka kalsada sa syudad. Ano ang report? Human ang pila ka tuig nga pagpanerbisyo isip Inspectorate Team Leader. Higpit na nga milingkod karong tuiga isip Chairman sa Task Force Demolition sa Cagayan de Oro City LGU si Antonio Resma Jr. Gipanganti niini nga ubos siyang liderato. Hingusgan niini ang paghawan sa kadalanan nga dili magamit tungod sa illegal nga nag-okupa. Tutukan sab sa TF Demolition ang mga kabalayan nga anaa kilid sa mga suba o creek, labi na sa sentrong bahin sa syudad. Hazardous luoy kaya itong mga tao kung mabahaan. Ang gobyerno mangyapon maoy ingon ta ilahang mabasol, no, kay asa man sila moduol sa tabang. So before pa sila mabutang diya sa peligro, ato na silang iplastar. Apan giklaro sa opisyal nga gawa sa Task Force Demolition, dako sab og papel ang mga barangay officials sa pagmintinar sa kahapsay sa ilang mga lugar. Busa lakip na ang DILG CDO isip miyembro sa mong task force. Actually naman tay ordinansa nga ang barangay ang gyud ang gi-empower sa pagbungkag kung wala sila mga building permit. Ang ilang kwaon dia is certification from OBO lang. So munang ato pong na-disgutan sa OBO nga naagid siguro tay point person dia sa barangay, dia sa OBO nga duulan sa barangay. Do nga kung naagaliin ana nga mga cases, mapaspas, mapadali pod. Ning bag-o lang, nagpahigayon og clearing operation ang Task Force Demolition sa Zone 5 Naga Compound sa Barangay Kauswagan kung asa ilang gipangkuha ang mga istante nga nakababag sa dalan. Usa kuno kini sa rason sa grabing traffic sa lugar. Gikuha sab sa team ang ilegal nga pagbutang og outpost sa lugar og giuli sa Barangay Council sa Kauswagan. Nanghatag sab sila og notice of violation sa duha ka mga driver nga nagpark sa wala gitugot nga lugar. Karon magpadayon kuno ang mga surpresang inspeksyon sa TF Demolition Team. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Giduso karon sa Cagayan de Oro City Council nga amendahan ang kasamtangang City Traffic Code sa syudad. Kini aron matugutan ang mga bao-bao nga makabiyahe sa National Highway. Ani ang report. Giduso karon ni Councilor James Judith sa Cagayan de Oro City Council nga amendahan ang kasamtangang City Traffic Code sa syudad. Among ordinansa ang namugna pa ni atong tuig 2007. Matod sa opisyal nga kinahanglan ng klaruhon sa syudad ang baruganan kung unsa ang mahitabo sa mga gadagan nga bao-bao sa syudad. Sa gidusong proposal sa konsehal, iyang gibarugan nga adunay katungod ang mga bao-bao nga makabiyahe sa National Highway sa Cagayan de Oro City. Ilabi na kung gamiton kini isip private, family use o service vehicle sa pagnegosyo ug uban pa. Kinihuman, pipila ka bao-bao operators ang miduol sa opisyal tungod halos adlaw-adlaw sila nga ginadakop sa RTA. Kaysa pagkaroon mang godsay, walay national law nga o Republic Act nga gikan gid bali sa Kongreso nga nagsulti unsa man gid ang mga detalye or operation sa atong mga babao sa tibok nasod. So mo nagigitugutan ang matag LGU maghatag ilang kaugalingon interpretasyon or ilang pamalaod kabahin sa bao-bao. Sa mong amendment, buot sa opisyal nga i-require ang mga bao-bao nga magbutang og signage nga nakabutang ang private use nga nakapaskil sa windshields aron maklaro nga wala nila kini gigamit sa pagpamasahero. Matud pa ni RTA, di sa nato sila mabasol kaya ang ilang pagsabot sa maubaling memorandum circular nga nagsukwahi pa gyud ang LTO o ang DILG nga bawal gid ang bao-bao maski pribado nga paggamit, bawal gid siya sa atong National Highway, which is motong nakatukmod ka na ko dili. Lay man ang dapat man gyud is kay kitagaan man ko ng L5 category sa LTO. But pasabot kay L5 category non-conventional vehicle, pwede siya magbaras-baras sa atong kadalanan ug National Highway. Aduna sab sa gidugang sa iyang proposal nga ugaling gamiton sa pagpamasahero ang mga bao-bao, dili kini pwede manguha og pasahero sa National Highways. Gitugutan lamang sa mga barangay road nga layo sa sentrong bahin sa syudad. Kini aron dili maapektuhan ang mga motorela nga opisyal nga transportasyon sa sentrong bahin sa syudad. Sa mong proposal, dako ang kalipay nga gibati sa mga bao-bao driver nga gabiyahe sa Cagayan de Oro. Okay gyud po kay ra sir kay sa pagka karon sir lisod gid kaya mi kay kun bawal man kun mi kuan highway nga nag kun abang man kun mi ning kuan po dry cab. Lisod gid kayo. So kung maaprubahan mas okay. Okay kayo. Pasalamat po sa mga konsehal labi na kang Mayor Oy.
kung matugutan. Kaya andam man gyud may mulukat gyud sa among mga kinahanglanon para sa limpyo gyud ang atuang pagpangwarta din sa tagbayad sa Cagayan o sa Upol. Karon, ana-ana sa committee level among amendment proposal sa City Traffic Code ug moagi sa public consultation una aprubahan sa plenaryo aron mahimong ordinansa. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, mas mikusog karon ang hanging amihan. Gale warning nakataas sa pipila ka kabaybayunan sa nasod. Suma sa pag-asa apektado sa amihan ang Luzon ug Visayas. Shearline sab ang nakaapekto sa eastern section sa Visayas ug Mindanao. Tungod sa amihan, dagko ang balod sa kadagatan nga sakop sa Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, lakip ang Babuyan Islands ug pipila ka kabaybayunan sa Catanduanes, Northern ug Eastern Samar, Leyte Provinces, Dinagat ug Surigao Provinces, lakip ang Siargao ug Bukas Grande Islands. Karong buntag, nauban ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, Barm, Caraga Region, Northern Mindanao ug Davao Region. Base kini sa rainfall forecast sa Metro Weather. Pag-abot sa hapon, ulano na ang dakong bahin sa Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Philippine Living Heritage Initiative tumong magpabiling buhi ang Filipino culture sa mga kabatan-unan nga nidako sa laing nasod. Tumong sa baong grupo nga magpabilin ang kulturang Pinoy bisan naa sa laing nasod. Ani ang report. Mga kabatan-unang Pinoy nga bidako sa laing nasod, apan nagpabilin gihapon ang kasing-kasing ug huna-huna nga Filipino. Mao kini ang target sa the Philippine Living Heritage Initiative, usa ka non-profit organization nga nakabase sa Boston, United States. Sumala pa sa CEO ug co-founder nga si Myrish Kadapan Antonio, misyon nila nga palambuon ang kulturang Filipino bisan asa paman sa kalibutan. Ang aming adhikain or mission is to deepen Filipino identity and build thriving global communities through information and more knowledge on our history and our rich living heritage. Kabatan-unan nga nagedad og 14 ngadto sa 18 anyos nga dunay dugong Pinoy ang target sa Filipino Youth Leadership Program. Gawa sa mga online session, duna sa higayon nga maka-immersion o actual nga pagbisita sa nagkariang heritage sites sa Pilipinas. The first main place we visited, we were in Intramuros near Manila, and we visited Casa Manila. We learned about the early Spanish influence during colonization. One place we went in when we were in Manila was Emilio Aguinaldo's house. I thought that was one of my favorites because we actually saw the place where it declared independence and waved the flag, and I thought that was really cool. I think for me, I really liked going to Masungi, where you could just really see all the nature and kind of be more in touch with what's outside the big city. Dako ang pagtuo sa foundation nga makatabang ang programa nga mahimo silang maayong tao o global leaders sa umaabot. The program can make themselves stronger leaders at parang get to know themselves better as Filipinos and at the same time gain friends all over the world. Sa mga aplikante o sa gusto makatuon sa Filipino Heritage and Culture, mamahimong bisitahon ang ilang website sa www.philippinelivingHeritage.org. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. Arestado ang usa ka high-value drug suspect nga taga Coronadal City kansa napalitan og gituuhang shabu atol sa operasyon sa kapulisan. Mokabat sa kapin 1 million pesos ang illegal nga droga nga na-recover sa posisyon sa suspect.
Balhog karon sa Coronadal City Police Station ang 42 anyos nga si alias Richie nga giilang high-value drug suspect sa syudad. Atol sa buy-bust operation nga gipahigayon sa Barangay Zone 4 sa Coronadal City, napalitan kini og usa ka pakete nga gituuhang shabu. Duna sab na recover nga laing upat ka sachet sa giingong shabu sa posisyon sa suspect nga anaa sa 150 grams nga nagkantidad og kapin 1 million pesos. Ang pagkasikop sa maong suspect makatabang sab matud pa aron madakpan sab sa otoridad ang uban pang parokyano og illegal nga droga sa syudad. Samtang gipasakaana og kasong paglapa sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kaya ang operation nito ay kalapit sa Coronadal at mga kalapit sa lugar ng South Cotabato. Nagkandak po tayo ng interrogation dito sa suspect at may mga nalaman pa tayo ng mga high-value individual na talagang tunayan sinusupan natin sa ngayon. ₱23 ang patay samtang pipila ang samdan sa mudslide sa Colombia. Gumikan sa grabing pag-ulan na kasinati og mudslide ang Northwest Colombia. Sa tala sa otoridad, 23 ang patay sa insidente og pipila ang samdan sa pagdahili sa yuta gumikan sa sagunsong ulan. Gitabunan sa midahiling slapok ang highway nga nagkonekta sa dakbayan nga Quibdó ug Medellin sa Choco Province sa Colombia. Pipila pasab ang missing human natabunan niini ang mga sakyanan nga miagi ni atong tungura. Sa karon padayon pa ang search and rescue operations ug sarado sa kasamtangan ang maong highway sumala sa Colombian National Unit for Disaster Risk Management. Mga Japanese gipaagi sa ritual nga pagkaligo sa ice ang ilang pag-ampo nga makabangon ang nasod human ang kusog nga linog. Sa pag-ampo sa mga Japanese sa Shinto Shrine niadtong Sabado aron makabangon ang nasod sa nitay og nga linog niadtong bag-ong tuig. Nagpahigayon kini og ritual pinaagi sa tinuig nilang ice water bath. Anaa sa 28 ka mga lalaking Japanese ug 4 ka babae ang misulod sa Dow swimming pool nga puno sa ice blocks. Gikaligo niini ang bugnaw nga tubig isip seremonyas nga ilang ginahimo sa Kanda Myojen Shrine sa Tokyo, Japan. Matod sa usa ka misalmot nga si Mototsugo Matsura, 51 anyos ug usa ka dentist, nga grabe ang ilang nasinati karong bagong tuig nga hatod sa linog. Mao nga mipresenta kini sa maong purification ritual aron makabangon ang nasod. Gibasbasan ang mga partisipante sa ilang pari. Ang maong ritual ginahimo nga nasa Japan sulod sa 37 ka tuig. Ana sa 20 ka high-powered firearms nga nakolekta sa kapulisan ug kasundaluhan sa nagkadiyang lugar sa Isabela City giturn over sa lokal nga kagamhanan sa Basilan. Pinaagi sa Small Arms and Light Weapon o SALW program sa otoridad giturn over sa kapulisan ug kasundaluhan ang 20 ka high-powered firearms ngadto sa provincial government sa Basilan. Among high-powered firearms na kolekta sa kapulisan ug kasundaluhan sa nagkadayang lugar sa Isabela City gikan niadtong Disyembre sa miaging tuig hangtod karong bulana. Ang turnover gipahigayon sa 19th Special Forces Camp sa Barangay Tabuk, Isabela City. Sumala sa kapulisan ug kasundaluhan hugot matod pang ilang kampanya batok loose firearms aron mamintinar ang kalinaw ug kahapsay sa probinsya. Kapin 300 ka mga elderly sa Jensen ang nakadawat og birthday incentive gikan sa lokal nga kagamhanan. Samtang Jensen LGU may pahimangno sa mga elderly nga ipa-verify ang ilang record aron makadawat og benepisyo. Ani ang report ni Just Tony Humamil. Ilabihan ng kalipay ug pasalamat sa gatusan ka senior citizens sa General Santos City sa ilang nadawat nga pahalipay gikan sa lokal nga kagamhanan. Sumala pa ana sa 348 ka mga senior citizen ang nakadawat og tag 2,000 pesos isip birthday gift incentive adlong Huwebes. Ang maong programa gisugdan niadtong 2022. Sigurado atong gipursigi ang programa nato nga para makatabang sa katawhan. Kay kanang kwarta nga atong gibayad, kwarta mangyapon na sa katawhan. Kanang mga tax, so ato ra pong gibalik pinaagi sa maayong programa nga sigurado makabenepisyo ang katawhan sa General Santos. Apan ang 62 anyos nga si Nanay Jelicita Cano nga taga Barangay Tumbler, naglaom sab nga unta mahatagan sab sila og ayuda sa iyang bana. Sumala niya tuig 2022 pa sila nagpalista pero hantud karon wala gihapon sila nahatagan. Ako 2022 nagsaus ka nagkuan po ko dito og ID tapos nagkuan po ko ni pud mi sa barangay. Wala pa daw ko sa record, wala pa daw ko record daw. Si Nanay Jelicita nagahimo og mga wallet ug uban pa nga gama sa beads ug ginabaligya dinhi sa Plaza General.
Busa, dako na nga tabang alang kaniya ang moong kantidad ilabi na sa ilang tambal. Unta, matabangan unta nila ang senior kay maula ni among trabaho, panday lang akong banaw niya. Dako ginang tabang sir, kay sa bugas, pangbugas. Pahimang no sa LGU sa mga senior citizen. Kinahanglan lang ay pa-verify una nila ang ilang record sa Office of Senior Citizens Affairs Jansan kung OSCA Jansan aron mahibawan kung unsa nga mga requirement ang kinahanglan nilang i-comply. Actually, punta nilang OSCA office to verify. There was there was a rules or guidelines na palitan yung mga old na mga ID. Go to the OSCA office and verify para malaman talaga nila kung ano ang mga kulang ng mga requirements. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good news sa mga ginikanan nga dunay ginapaeskwela sa public school sa General Santos City. Sanglit aprobado na sa LGU ang kapin 50 million pesos nga pondo alang sa subsidy sa PTA collection. Aniyang report. Para sa public school, elementary at secondary, wala na gud tay bayaran, ready na for chiki ang ato ang budget. Kini ang good news nga gipaabot sa LGU Jansan ngadto sa mga ginikanan kansang anak ga eskwela sa elementarya ug sekundarya sa mga pampublikong tulunghaan sa Jansan. Kini human aprobado na ang 53 million pesos nga pondo alang sa subsidy sa PTA collection. Buot pasabot o wala na'y bayaran ang mga estudyante sa mga aktibidad o unsa mang galastuhon sa tulunghaan. Anaa matud pa sa 400 pesos ang gigahin matag estudyante. Ginalaumang karong first quarter mahatag ang pondo ngadto sa mga tulunghaan sa syudad. Makaluag-luag sa amo mas maayo kay para dili na kayo kuan sa amo ba mag problema. Much better nga naa siya. Lessen pod ang burden sa mga parents, especially pang baon-baon. Gani sumala sa principal sa Lagaw Central Elementary School, kaniadto pa nila ginapatuman ang no collection policy. Apan duna gayod mga higayon nga ginaawhag sab nila ang mga ginikanan nga mo contribute sa mga panginahanglanon sa tulunghaan. Duna matud pay pipila nga voluntaryong nagahatag. Karon nga duna nay subsidy ang LGU, mas dali matud pa alang kanila ang pag-implementa sa ilang annual improvement plan. Dako kay ni siya tabang ilabi na sa pagpahilo na o pag-implementa sa among PPAs, sa among eskwelahan. It's a big school pero dako pod kayo ang mga panginahanglan. Ilabi na sa mga repair. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, magsugod na unya ang pagabidahang primetime drama ni Ultimate Star Jeneline Mercado ug multi-talented actor Sian Lim nga Love, Die, Repeat. Istorya kini ni Angela nga karakter ni Jeneline Mercado, kinsa na byuda, human namatay ang iyang bana nga si Bernard nga karakter ni Sian Lim sa usa ka car accident. Apan wala damha nga mahimong hagit kang Angela ang aksidente diyang ma-stuck siya sa maong time loop. Makalingkawas pabaka siya ug maluwas gikan sa peligro ang iyang bana. Atangi ang World TV premiere sa Love, Die, Repeat unyang gabi alas 8:50 pagkahuman sa Black Rider sa GMA. Kapin gatos ka housing units ang gitunol na sa National Housing Authority ngadto sa mga nasunugan sa Zamboanga City ni atong 2018. 138 ka mga housing units sa Phase 1 Seabreeze Resettlement sa Barangay Labuan, Zamboanga City ang gitunol ngadto sa 138 ka magbanay nga nabiktima sa sunog sa Barangay Labuan Hulyo tuig 2018, kun diin anaa sa 411 ka mga magbanay ang apektado. Mogabat sa 81.2 million pesos ang maong housing units nga nahimutang sa luna nga dunay kinatibuk ang gidak-on nga 1.8 hectares. Sumala pa siguruhon sa lokal nga kagamhanan nga matunulan og mga bag-ong panimalay ang tanang apektado sa sunog niadtong higayuna. Ang naibiling 273 ka mga apektadong banay ipahimutang sa Phase 2 sa maong resettlement area nga padayon pang ginatukod. Mga kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas nalapad nga pagserbisyo sa nasod.